is sinking. Malacanang may matinding pasabog. Heto na, inaantay ng lahat. The end is near. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat. Ayun. Viral at turning in sa mga social media ang di manibalitang unti-unti nang lumiliwanag ang kadiliman at sa wakas matatapos na rin ang kanilang paghahari-harian. Ito rin sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang pumutok ang balitang halos dinaig pa ni Zaldico ang pinakamayamang tao sa buong mundo dahil sa nakakalulang pera na natatanggap nito mula sa porsyento ng maanumalyang flood control projects. Pero bago ang lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at Siyempre, pakiclick Pinas na rin ang Balita notification TV. Huwag bell nyo kalimutan para mas maging supportahan updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, 6 na van na puno-puno ng pera para lamang kay Zaldico at kanyang buong pamilya. Lalo lang marami sa ating mga kababayan sa mga revelasyong nangyari sa Senate Blue Ribbon Committee. Grabe, no? Limpak-limpak na salapi, no? Pero may nakitang picture, may nakita akong picture sa Facebook. Totoo ba yan mga katunay? Legit na parang, hindi pa kasi ako nakakano ng video, hindi ko pa na masyado nabibisita eh. May ano siya dito? May parang, ano ba yun? Ano sa leeg? Yung parang nasa ng mga nabalian. Legit ba yun? Sana isiniwalat na sa publiko na dinaig pa na ni Zaldico ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Nang tangay nito ang hindi bababa sa 6 na van na punong-puno ng pera. Sa nasabing pagdinig ibinulgar mismo ni former DPWH official first district engineer na si Bryce Hernandez kung paano dinala sa penthouse si Zaldico ang mali-maletang pera na ani ay kickback ng kongresista o ang kanyang porsyento sa mga flood control project ng DPWH. Dahil dito ay tila nasiwalat sa publiko ang tinawalang kapatawarang ginawa ni Zaldico sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Grabe naman. Mali-maliit ang pera. Samantalang yung mga taong bayan hindi alam kung saan kukuha ng pera. Ang daming namumroblema ngayon ng mga taong bayan. Siyempre, isa na tayo dyan, ang inyong lingkod. Pero sila, no, napaka-easy lang. Kaya talaga, ang daming gusto maging politiko, ang daming gusto magtrabaho sa gobyerno. Dahil, kasi may mga kasabihan, parang nandiyan yung pera, parang kahit, kuwari, mahirap ka lang, pumasok ka dyan sa politika, bigla ka yayaman. Depende na lang kasi kung ang puso mo nasa taong bayan eh. 'Di ba? Pero napakadalang talaga sa ganyan ang nasa puso taong bayan. Syempre pag kumakandidato, nasa puso yung taong bayan. Pero pag nanalo, question mark na 'yon. Iba naman nasa taong gobyerno, ibang nasa taong gobyerno, 'di ba? Baga ganito, mga haya-hayang buhay. Grabe. Kung mababalitaan mo yung mga ganito, parang nakakapanlambot. Parang minsan iniisip mo na lang sa sarili mo na parang ayaw mo nang magbayad ng buwis. Ilang oras pa lamang nakalipas, nag-viral sa mundo ng social media na yung pahayag ni Vice President Sara Duterte na kung saan ay mula sa Japan, tila pinaalala nito sa taong bayan ng kanyang naging pahayag noon. Noong 1 taon nang nakalipas na 2 tao lamang ang may hawak at may kontrol sa budget ng bansang Pilipinas. Ito ay walang iba kundi si former House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party's Representative Zaldico. Matapos nga lumabas ng balitang ito, ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Grabe to the highest level ng kasakiman at kawalang hiya ng mga taong ito. Huwag sana kayong patulugin ng inyong konsensya. Samantala mga mamamayang hirap na hirap para lang makabili ng 1 kilong bigas.
According to Maharlika, may nabili si Zaldico na bahay sa Paris, France. Huh? Kahit saan pa siya magtago, Sana sisikip all. pa rin ang mundo niya at uusigin na rin siya ng kanyang konsensya, pati pamilya niya apektado na rin. Kasi parang yung nangyayari ngayon, parang pakapalan na lang talaga ng mukha. Mantakin mo yung mga hindi nakakapagbayad ng buwis, hinahabol. Di ba, hinahabol nila. Meron pa nga dyan, parang kinakasuhan pa, no? Kahit hindi ka nakakapagbayad ng buwis. Yung mga malalaking kumikita, no? Yung mga malalaki yung kita, tapos hindi nakakapagbayad, hinahabol talaga, hindi sila makatulog doon. Pero ngayon, subukan yung habulin yung mga hindi nakakapagbayad ng buwis. Isa lang yung sasabihin sa inyo niyan. Hahabulin nyo kami, sisingilin nyo kami, pagbabayarin nyo kami ng buwis. Ano? Para saan? Para kurakutin? Ganun na lang sasabihin. Diba? Siyempre, may katwiran. Diba? Wala naman kayong ibang magagawa. Diba? Kumbaga, maiintindihan nyo siya. Diba? Kaya sana wag dumating yung panahon na wala na talagang magbayad ng buwis. Kasi yung buwis na yan, hindi para sa inyo yan, hindi para sa mga ano yan, kundi para sa taong bayan yan, sa kapakipakinabang na magagamit ng taong bayan. Diba? Tapos, pagpapasweldo sa inyo. Sweldo, hindi naman yung parang, diba? Grabe. Di na yan nakakatulog ng maayos, di na rin yan makakakain ng mabuti. Bababagin siya. Kasi hindi nakakakain ng mabuti, kaya nga parang nakita ko dun sa picture, may ano siya sa leeg, parang naka-stiff neck na. Konsensya niya, kaya pustahan pagkaisang araw, lalabas na yan at magsasalita na. Baka namimili ng properties kung saan niya itatago ang mga perang dakulimbat. Hindi basta-basta matatakot si kukurap sa dami ng galamay nang sumabay ng pagyaman niya. Nasa leeg na pala yung puso niya. Ingat sa mga kasinungalingan, baka magalit na sa iyo si Lord. Kalaban ni Lord Jesus. Akala niya safety siya sa ibang bansa. Maraming galit na Pilipino kahit saan lupalop ng mundo, baka dyan pa siya madisgrasya. Naku pag sa ibang bansa yan, hindi na makakabalik dito yan. Pero talaga nakita ko talaga mga katunay. Parang nandito na siya, humarap na siya. Correct me if I'm wrong paki-comment na lang po sa comment box. End quote. Update. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hatid sa atin ni General Macanas. The General's Viewpoint, ipagpatuloy natin. Kanyang isinailalim na ng lockdown. Ang ibig sabihin ng lockdown, gwardiya sarado. Walang makapasok, walang makalabas dahil ang mga ralista pinupuntirya ang Malacanang. Okay, ang balita ngayon, 1 hour ago. Breaking, Malacanang isinailalim sa lockdown. Isinailalim na sa mahigpit na lockdown ang Malacanang nitong hapon matapos umanong tangkain, lusubin ng ilang ralista ang compound mula sa Ayala Bridge, Manila. Ayon sa ulat, silyado na ang lahat ng gate ng palasyo. Matapos sumiklab ang tensyon sa nasabing tulay, ilang grupo umano ng ralista ang nagpakitang intensyon na tumulak pa Malacanang. May napanood akong video kanina, talagang ang mga ralista, although hindi pa masyadong madami, is very violent. Handa nilang saktan ang mga kapulisan. Nakakaawa ang mga pulis. Mayroong isang pulis na nakalabas sa kanilang formation at talagang kinuyog ng mga ralista. Mabuti na lang maagap na nakabalik sa kanyang hanay. So, nakakatakot po ang kalagayan natin ngayon dahil kung minsan hindi na rin natin masisi ang mga ralista dahil din sa kagagawa ng administrasyong ito. Hindi naman mauwi itong mga ganitong rally kung inayos lang na nila sa ang pag-serve. Kung bakit tayo nagkaganito, dalawa, ang kwan ko is, it's about complacency, yung relax lang ba nung una? Everything is okay, ganun lang ang tingin nila ng una. Akala nila maganda na yung ginagawa, bagong programa, bagong Pilipinas, may mga launching.
Ito, si pinagmayabang ang flood control projects. Ang number one na mitsa is itong flood control projects. Oh, yan. Kasi yan nga tama na may sinabi ni General Macanas. Ang naging unang mitsa dyan is yung parang naging kampante. Masyadong nagtiwala sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Hindi mismo siya ang naging hands-on, hindi mismo siya ang nag-obserba, hindi mismo siya ang nagbantay. Kasi kahit sabihin natin may mga tao ka dyan na kumikilos, at siyempre presidente ka, wag ka na kumilos, dyan ka na lang. I-command mo na lang sa amin kung ano, wag kang magtitiwala. Kasi siyempre parang napakalaki pa rin yan, napakalaking pera yan. Pera ng taong bayan yan, kailangan iniingatan mo. Kapag pinakawalan mo yan, kailangan is may mapupuntahan talaga yan. Ngayon, kung binigay mo sa kanila, kung kailan binigay mong due date, kung kailan ang pinag-usapan nyo na matatapos yung mga bagay na yon, dapat binibisita mo. Hindi pwedeng hindi mo siya bibisita. Gaya nga na sinasabi ko dati, parang negosyo yan. Kailangan lagi mong binibisita ang tinayo mong negosyo at hindi mo pinagkakatiwala sa ibang tao kung pera ang involved. Kasi pwede kang lokohin at maaaring bumagsak ang negosyo mo. Katulad ngayon, ang nangyari parang isang negosyo. Dahil sa kapabayaan na pinagkatiwala lang sa ibang tao, no? Bumagsak ang negosyo. Pinagmamayabang ng Pangulo na it turns out ito na yung kanyang tinik sa lalamunan. Ngayon lang niya na-realize na niloko siya talaga. Sinong nanloko sa kanya? Una, kalyato niya sa Congress. Kasi hindi niya in-exercise yung kanyang wala siyang political will nung last year. Nakita na nila yung siniwalat na yung budget na ang daming kababalagan. Blank items ng BICAM. Tapos sila mismo, ni-review nila. Kunuhay. Ni-review. Hindi nga sila nag-Christmas Talagang nagpakita sila ng malitrato na kunuhay doon sila sa Malacanang. Yung pala, wala rin. Mismo na si ex-Supreme Court Justice Carpio nang nagsiwalat. Sabi niya, may pananagutan ng Pangulo sa anong tawag ba? The biggest corruption scandal in our country, much bigger than the time of President Marcos Sr. Ngayong araw nito. Kasi parang kahit nasabihin mong pagsunugan nila ko, alamin nilang ganyan. Kumbaga parang huli na ang lahat 'Di ba? Kumbaga marami nang nagawa, marami nang nakuha, marami nang nakulimba, parang ganoon. Kumbaga nasira, kumbaga buong akala mo sa sarili mo na ayos na yung lahat. Wala nang problema. Kumbaga syempre pinagmalaki mo sa SONA, na yung flood control project is maayos na. Pero parang syempre parang niloko siya parang ganoon Niloko, syempre. Buong akala mo ganoon, sinabi mo sa nationwide na meron palang proyektong ganoon tapos wala naman pala. 'Di ba? Siguro yung mga nakarinig doon, yung mga pinagkatiwalaan niya noon. Na nakarinig, okay na yung flood control, siguro parang nagganon siguro sila noon, parang yun ang akala mo. Parang ganoon. 'Di ba? Parang hindi siya kinatakutan. Kasi kung ikaw talagang iilagang kanila, hindi sila para gumawa ng ganyan. Kaya nga sinasabi nila nung panahon daw ng PRRD, walang nahuhuli. Walang nahuhuling mga ganyan. Ngayon lang meron na mga nangungulimbat. Paano may mahuhuli nung panahon ni PRRD? Takot lang nila. Di ba? Takot lang nila. Mantakin mo doon sa drug war ni PRRD. Kahit nasa nakapwesto ka sa gobyerno, talagang sinutukhang ka pa diba? Kung ikaw sangkot ka, walang pinapatawad. Kung kinakailangan managot ka sa batas dahil nagpapakalat ka ng masamang bisyo, talagang mananagot ka. Lalo pa kaya yung mga ganyang kurakutan na ganyan. Ayaw ni PRRD na ganun. Kaya talagang obligado, titino yun. Kasi parang sa teacher yan Kung ikaw is mahigpit ka, disciplinary kang teacher, talagang matindi ka, titino yung mga estudyante mo. Walang dyan, walang gagawa ng kabulihan dyan, walang manggugulo dyan. Pero kung maluwag kang teacher, hindi sila para makinig sa'yo. Manggugulo yung mga yan kahit nasuwayin mo ng suwayin. Ganun yun. Kaya sinasabi nung iba si PRRD daw nung panahon niya walang nahuhuling ganito.
Kasi ganto, ganyan, baka kinukonsider. Nako, hindi nyo ba inisip yung isa pang senaryo na baka natatakot lang sila dahil alam nila ang may paglalagyan sila? So, ayun. Kung naging maagap lang sana ang Pangulo, yung nakita niya nangyari yung red flag at hindi niya pinirmahan yung 2025 national budget, bineto niya reenacted budget, hindi siguro magkakaganito. Kaya nga sabi ni Justice Carpio, liable ang Pangulo, may pananagutan, hindi siya pwedeng maghugas kamay. Sabi tuloy ni Anjo Iliana na, si PBBM, saludo ako sa iyo, sir. Sabi niya, bakit? Ikaw ang pinakamalinis na presidente, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bakit malinis? Palaging naghuhugas kamay. Oh. Ano daw? Wala daw siya pakialam dito. Hugas kamay. Eh lang, di fact na pinirmaan niya yung 2025 national budget, liable na siya doon. Oh. Ang ganda yung explanation ni Justice Carpio. 450 billion ang insertion. Pork barrel, unprogrammed, kalokohan. 29 billion lang ang bineto ng presidente. Pinalusot niya yung 421 billion. Liable siya doon. Kaya, ito, nangyayari ngayon, it's because command responsibility. Oh. Kung ano ang itinanim, yun din ang ani. So, kumusta? Nakakatulong. Kumbaga, kinulang sa sindak eh. Hindi sila masyadong nasindak sa sobrang luwag. 'Di ba? Yun ang naging problema. Yun ang naging kakulangan. Yung pagtitiwala. Binigay niya yung buong tiwala dun sa mga tao na akala niyang worth, na akala niyang pagkakatiwalaan. Pa ba sila nang mahimbing sa palasyo? Eh baka wala na sila sa palasyo. Ano sa tingin nyo? Nasaan na? Baka nagre-ready na. Na history repeating itself. Di ba may hula? Noong una, hindi ako naniniwala sa hula eh. Kumbaga, ngayon lang, no? Parang ngayon lang uli na ulit nga naman yung ganyang klaseng problema na nagwawala yung mga tao, tapos nagkaroon ng mga ganitong kalaking issue. Kahit naman sabihin natin yung mga nagdaang administrasyon, pwera kay PRRD, pwera yun, yung mga iba pang nagdaang administrasyon, hindi naman ganito kalala yung nagiging problema. Hindi naghaharakiri yung taong bayan. Hindi nagiging ganito kalaki. Pero ngayon lang parang naulit-uli na talagang sagad yung galit ng mga tao at saka nagkaroon ng gantong napakalaking issue, napakalaking kulimbatan. At hindi lang nag-iisa ang naghula. Ang hula, nga hindi niya matatapos ang termino niya. Noong una, dahil pro-unity pa ko noong una, sabi ko na yung hula-hula na, wala yan, malayo ang mararating ng unity na ito. Kasi ang ganda ng simula eh. Oo, totoo. Kaya lang, grabe. Ako nangihinayang talaga ako sa unang unity. I never expected this administration to be like this now. Dahil napakalaki yung political capital. Pero mo yan, 31.6 million siya. PBBM, 32 million si BP Sara. Ang gandang simula. O anong ginawa? Sinayang. Kaya tama yung sabi ni Senator Amy, yung konting skit nila ni Daryl Yap. Bongbong Marcos, sinayang mo. 36 years tayong nagdasal, naghintay na darating ang panahon ito na maridim natin ang pangalan ng Marcos. Anong ginawa mo? Sinayang mo. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV. At syempre natunghayan natin ang video na yun ng boss na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.